Meron mo makita. Sarok siya nga kata 300 amin. Kaste ko nga, labaga. Yan, labaga kami ate sika. May lasin. Babasi ipo raw na. Ito ano ko? Ito no. Hello, good morning po. So, bale magbablog tayo ngayon. Bale pinasa lang ng kapatid ko kasi siya pala yung nagbablog. Ipopost lang natin to. Bale, ito yung pinatambakan natin ng almost 3 months. 2.5 hectares po. So, bale kontrata ang pinagawa natin, pinalinisan natin. Ito kung mapapansin, may natira po sa gitna na barangbang ang tawag sa Ilocano. Pinagtataguan ng mga mga alimango. So nagtira po tayo para hindi tatakas yung alimango. Kasi yung mga pula naglalagay dyan sa loob. Yung mga puti lumilipat lalo na kapag mga tag-ulan. So ito pinataasan natin ng tambak kasi nasubukan natin nag-alaga dito ng sugpo. Umapaw last year nung tag-ulan. Ngayon naglagay tayo ng tilapia, bigay ng DA. Madaming namatay. Konti lang po nakasurvive kasi galing po ata yun sa tabang. Barakis po yun, palaisdaan natin. Naglagay ulit tayo ng bangos. Ang problema lang, habang nagpapatambak po tayo, nagugulo yung mga bangos, medyo malalaki na sila. Pero hinayaan lang natin yan, mga around 7,000. Hindi ko pa nakikita kung gaano na sila ka lalaki. Pero medyo madami po yung natira. Kasi hindi natin sigurado dahil nung 3 months, 2 months na yung mga bangos, 3 months na ganun po. Ayun, pinapatambakan natin sa kabila. Meron din dito sa kabila. So ang ginawa natin na 3 span tong 2.5 hectares. Bali ito pahaba. Tapos doon sa kabila naman ganun. Pina-clean up po natin kasi madamo dati dito. Napansin natin dati na kapag medyo madamo na ganyan, mas mabilis lumaki yung mga bangos kasi 3 months pa lang. 3 inches yung mga nilagay natin dati na fingerlings. 3 months pa lang, mga 3-4 na yun ang timbang na piraso yung bangos, bawat bangos. So para maka-accommodate lahat saka nakikita kasi kapag madamo po, madaming mga puno sa loob, yung mga barangbang ay madaling nakawin dahil mahaba po to hanggang doon sa ilog. Sa dulo po ng mga nipahan na yun, ilog na po yun. So pinapasok minsan ng magnanakaw. Although may bahay po tayo dito sa tabing kalsada kasi ang tabi na dito bago ka pumasok sa pispan namin highway papasok ng Bugay, Cagayan. So eto yung main canal niya na nilagyan namin ng tulay na kawayan. Pagtabin mo sa kawayan na yan po yung pina-clean up natin na halos 1 hektarya. So eto, papunta tayo sa prensa para makita natin kasi bagong tambak na lang po, katatapos lang po, almost 1 week pa lang, para makita natin yung kabuuan. Naglagay din tayo ng sugpo na fingerlings, sana may mabuhay. Pero ang balak natin, maglalagay tayo ng mga bangos kahit 10,000 lang kasi na tisid po itong 1 hectares na to, almost 1 hectares po yan. Natisid kasi nga sugpo ang ilalagay natin. Sa mga palad, yung mga sugpo natin ay madaming namatay kasi hindi ko alam dahil mainit siguro yung tubig.
Kaya ganon. Nilagay kasi natin sa net. Dapat pala kapag ganon, mas magandang ilagay na lang. Pakawala na lang kaagad yung mga sugpo. So, para makabawi tayo, nag-order tayo ng bangos na fingerlings, mga 3 inches po. So, ang balak natin na ilalagay pa dito ay alimango. Problema nga sa alimango, balak natin kasi maglagay ulit ng sugpo sa January na lang po. Although dito sa labas nito, yan katulad dito, ay mga alimango po. Yan naglagay tayo, mga 5,000 piraso. Yung mga singgelan po, kasi mura ang singgelan sa amin. Dahil dito nanggagaling usually yung mga yung mga singgelan na alimango papuntang Bulacan, Hagunay, Bulacan, ganun, Pampanga. Dito po kinukuha dito sa Bugay, Cagayan. Ang alam nila galing Aparis, pero dito po sa Bugay kasi mangrove, pares po ang Bugay Lagoon. So ito yung sinasabi ko na nilagay natin sa screen na yan, sa floating cage, pero screen po yan, ano niya, mga sugpo, pero madahi po namatay. So mistake po yung nangyari. Ngayon, although ganyan, balak nating lalagyan kasi ng bangos. Kasi katatapos lang pumatisid yan, tapos tinanggalan natin ng tubig. So, ito yung kabuuan ng halos 1 hektarya, isang span. Pero yung malapit doon sa highway, pagpapasok dito sa pispan natin, ay yan, 2 span yung napagawa natin. So, mga 7,000 square meter po. Dito po sa kanan, kapag napapansin nyo yung manipa dyan, saka mga kahoy, batano ang tawag namin ay ilog na po. Part po ng Bugay Lagoon dito sa Cagayan Valley. So, eto ang lalagyan natin ngayon ng bangos na fingerlings. So, may mga na-order tayo, i-deliver. Lalagay na lang kahit 10,000 lang po muna kasi mahirap nang maglagay ng ng madamihan. May na tayo, lesson learned dun sa mga sugpo na nilagay natin. Parang natalo. Pang tayo na manok ang bayad kay Red Game Farm. So, hopefully sana makajama tayo. Ngayon nagpapa-harvest na po tayo ng alimango kasi mag-performance na yung mga nilagay natin na alimango, pero hindi isahan po yung 5,000 na yun. Kung mapapansin nyo, may blinag ako na isang alimango kung napalaki mo ng 4 to 6 months. Ang isang alimango ay nagtitimbang ng 600 grams to 1 kilo ang isa. So, yun 5 pesos mo, may 500 pesos kung 1 kilo ang isang alimango. Pero usually mga 2, 3, ganun piraso ang isang alimango. In span ng 3 to 4 months. So, ngayon nagpapa-harvest tayo, may mga ilang kilo na tayong na-harvest na alimango. Binebenta natin, tapos bumibili ulit tayo ng mga singgelan. 5 piso lang po ngayon ang singgelan sa amin. Okay lang bumili kung ilalagay mo sa pispan dito sa Bugay Lagoon, dito sa bayan ng Bugay. Pero kung ilalabas mo, bawal po. Kaya mura yun. Mga natin, racing ang tawag namin, mga singgelan na alimango. Kasi laki ng 5 piso, ganun. So, binabiyahe kasi dati yan. Ngayon bawal na kasi kapag may mga pumunta na bisita, wala na po silang mabili sa palengke natin. So, dyan sa dati madaming ganyan na grass sa gitna. May mga lupa pa. Pero ngayon, pina-clean up natin, pinatambakan natin. May isang buwan tong span na to. Kasi lalim hanggang bewang ang lalim po. May mas malalalim na parte. Pero po, maburak. Hanggang tuhod minsan yun burak sa loob. Gustong gusto ng sugpo po yun pag ganun. So eto yung medyo malapad na tambak natin, yung division ng pispan na pagtatayan natin ng
kunting bahay kubo para dito po sa gitna magbabantay. So may mga tanim tayo dyan, subukan natin magtanim ng eto yung mulawin. Naglalagay din tayo ng mga ipil saka mangrove. Ipil, nara, pwede po yung itanim dito. Ito try ko nga po maglalagay ng durian baka sakali, pero kalimitan nyug. Ito naman yung nagdi-divide, yung tambak natin, pilapil natin, nagdi-divide sa bungad. So, dalawang span po yan, mga 7,500 square meter each. So ito muna yung lalagyan natin ng bangos. So less than 1 hectare po ito na clean up. At least nakatulong, medyo mas mahal pero nakatulong tayo sa mga mananambak dahil mahirap ang hanap buhay ngayon, pero kontrata po ang ginawa natin. So kumikita ata sila ng 700 to 1,000 per day ang bawat isa. Ito may hollow block diyan kasi dating bahay po yan. So malalaki na kukuha namin dati dito na alimango. Sorry, 1.4, 1.8, ganun. May mga pa isa-isa na ganun. Hindi mo makukuha yun sa talakib. Yung talakib ang traditional panghuli natin ng alimango. Nakukuha ng yung mga ganun kalalaki, bukatot. Or minsan nag-iilaw kami. Nag-iilaw sa gabi. Yun, nakukuha natin yung mga, minsan nakakuha tayo ng mga 5 hanggang 10 na giant king crab. Minsan yung mga pula, may 1.2 na mga pulaan tayo. Yung mga pinakamalalaki naman na bulik ay 1.8 ang pinakamalaki. Yan. So ito yun, lalagyan natin ng bangos. Tapos ito try natin kung ano mangyayari sa December, kung kaya bang maglagay ng bangos. Pwede mo maglagay ng bangos pag tag-ulan na ganito. Ngayon ay September 7, 8, 2024. Tapos try natin na maglagay ng bangos. So malapad na po yung tambak natin, saka mataas na. Pag nasa tubig ka, magmula sa tubig, ang taas ng tambak natin, 7 to 8 feet po. Talagang 2 beses ng pinatungan. Dito mas mababa, mga 6 feet lang po to. Ang tubig sa taas ng pilapil, 6 feet. Pero yung palibot ng pispan natin na pilapil ay mga 7 to 8 feet po ang taas. Taas ang lapad niya nasa nasa 3 meters po sa taas. Sa baba ata 5 meters. Nabakho na kasi dati dito bumaba yung lupa. Kaya lumapad ng husto. Tapos napabayaan ng halos 20 years. Kaya ang dami ng tumubong puno, yung mga ticker ang tawag namin, saka yung barangbang. Kaya gustong-gusto naman ng alimango. Problema kapag ganun po, puno dyan, magandang mag-alaga ng bangos dahil ang bilis nilang lumaki. Hindi ko alam. Nag-alaga kasi tayo ng bangos doon sa kabila, na clean up na ganyan, ang bagal lumaki. So mas gusto ng bangos yung mga madaming damo. Ang problema lang po pag madamo yung fish pond, ang daming ibon, libo po. Yung mga patiki, papa, ang daming ganun. Saka yung mga puting ibon. So biro mo kung may 2,000 yun, makakuha sila ng tigli 5 fingerlings. Ubus yun, fingerlings natin. So mas magandang tinanggal natin yung, pinatanggal natin yung damuhan. So bali ang sukat nito ay nasa 7,500 square meter siguro. Including na yun po yung pilapil kasi itong pispan natin, 2.5 hectares. Including yung kanal sa kabila, less than 1 hectares. Including yung kanal, mga 1 hectare yun. Kaya 2.5. Ito yung papuntang highway na pilapil. Itong isang span na to.
So may mga tanim tayo dati na ano dyan, kalamansi, mga nyug. Kasi yung mga nyug na matataas na napapansin nyo sa kabila, tanim ng kabilang pispan yan. Maliliit. Yung mga ornamental plants na buko. So, eto po, lilibutin lang natin para makita natin kung may siwang ba or may lagusan ng tubig para alam natin. Pero ano to, may laman na hindi ko tansya ko nasa 3,000 to 5,000 na crablet dati. Pero nag-start na po tayo magpa-harvest kinukuha na po yung mga medyo malalaki. Kasi ano, nagtitimbang na sila ng 3 grams. Mga 3 grams to 4 grams kinukuha natin. May mga order na po. Matataba kasi every 3 days nagpapakain po tayo ng mga isdang trash fish galing sa dagat. Minsan naman ano, kaggo or halaan ang Tagalog ata ng kaggo. Hanap buhay, nakakatulong tayo sa mga ningisda or nanghuli ng kaggo kasi mahirap ibenta dito sa amin ang kaggo dahil hindi siya ganun kasarap na shell. Depende pa siguro kasi madami pong nahuli mga isang sako, kalahating sako, ganun. Per kilo po sa amin 20 pesos. So kapag walang mahuling trash fish, bumibili tayo sa kanila, at least nakatulong na po tayo. So balak natin, tatamnan natin to ng mga dwarf coconut halibot ng pispan saka sa gitna. Tapos yung mga titingnan natin yung durian kung tutubo po dito. Kasi kung tanda mo ng durian yan every 5 meters, ang dami. So may manatira pang mga bangus niyan, medyo malalaki na. Pero ang concentration natin ngayon, mas malaki kasi ang kikitain sa alimango. Dahil yung 5 pesos mo, kung naging 300 to 400 grams, at least 100 pesos na ang isa within span of 3 to 4 months. So bali 3 beses ito napatasan yan pilapil kasi wala na tayong mapadlagyan ng lupa sa gitna. Tinambak na natin yung tinambak, pinalaparan yung pilapil, saka tinaasan po. So kung mapapansin nyo, medyo maluwag na, maliwalas na tignan, kabagong bukas. So balak natin ito lalagyan ito, tutuloy natin ito kapag may budget ulit tayo kasi naputol po yung division niya dyan para maka yung takuli o yung bangka natin makaikot. Pero balak natin yung mga barangbang na yun, papadiretso natin to, tapos lalagyan natin ng imbornal na lagusan kabilaan para gumagalaw yung tubig. Kasi ang gusto ng isda, gumagalaw po yung tubig ang high tide sa low tide. Nasubukan na rin natin nag-alaga ng 20,000 na piraso na bangus sa kabila. Tapos maliit yung imbornal natin, hindi gumagalaw yung tubig. After 4 months, daming lumutang. Kasi hindi na gumagalaw yung tubig. Ang itim na rin yung tubig. So kailangan talaga medyo maluwang yung prensa, saka malaki yung imbornal na ilalagay. So ito yung pinakawalan natin na mga bangus dati. Mga 4 months to 5 months na po ata yan. Hindi ko na po alam kung ang iban na. Pero ang natin, na-harvest natin yung mga alimango na pinakawalan natin dito, almost 5,000. 5 ata. 5 piso isa. So puhunan natin 25,000. So ito yung floating natin, rest house. Sa pinagawa pa ng tatay ko dati 4 years, 5 years ago. Dito na mate. So diyan natin nilalagay yung mga alimango na nahuli. May patining bags din tayo para siguradong matataba yung mga alimango natin. Kapag nabenta. Kasi may mga nag-order na. Saka depende pa kasi minsan hindi naman tayo linggo-linggo araw-araw na nang huhuli. Every week, every 2 weeks ganun.
nanghuli ng alimango. Ay. At the same time, naglalagay din po tayo ulit Na. ng mga racing, mga singgelan na crablet pang December. So, mahirap na negosyo pa ang fish pond. Itakil na ko ah. Madaming kalaban. Digi Bagyo, pas ngaw. ang mga pumapasok ng mga Na. Why? kukuha, nangunguha. So, yun ang kalaban kung walang bantay, raransak nila. Mga ibon. So, ito yung mga bangus natin. Kung mapapansin po ninyo. Yun yung mga bangus natin. So, mas maaliwalas kung matanggal yun barangbang doon, mailagay sa gilid ng Ay, magandang umaga mga ka-fisherman. O, kaway-kaway naman kayo dyan. Subukan po natin ulit maglagay ng bangus dito sa ating palaisdaan. Kadong, lingon-lingon naman konti. Ayan. O. Bumabadang sigod. Ayan, nagbubusi kadong ng Cats. Kita si Yura, magkitawa ng oksigenan. Kita si Yura, magkita awar oksigenan. May dapat may santalis ni. Glag to, dahil tunog ti plastic sa lubin. Lajid na unugan na Ay, apo. Mayat sa. Maraksakan mo. Yung parang kurang ka daw. Ya? Hanga makakuna. Diyan na tayo. Magpurwa mo ti bangir. Kuha daw na, yung bigyan nakatala pa pandam kung kita pa. Pandagtulungan kita dito sa plastic nugti pa. Cats. Talang mo tanong. Kuya, ano yung may isang asupot kayo, suda lang tagagadwa mo eh. Lagi daw maglangoy daw na makalungaw dan sa mait. Wakads! Agito na tambak kay babam na tatanumay. Wait. Tao may nakita, gibubukay. Gaka na. Ulaw na. Pumudot eh. Pagsuk. Paksaw. Oo pa eh. Oo mo ni mong bungtap tayo. Dito ka tala nagpaksaw. Parado tayo paksol. Magpala daw ito paksaw. Uli ka ito tayo tingkaak. Kapit na nalaya. Yeah, pinal. Paya pa rin. Palyak. Nalari pa to. Ha? Labas pasarakan na araw. Labas pasarakan na rin punta. Dupal ka naman. Pakawang pataw. Wala tulong ka dyan. Kacawat ako. Shotgun pang tiram, sigurado ko. Kuha mo. Wakawaya lang. Wala, sige. Tignan natin. Kitang tayo tanong kasano pangunda. Susuro na. May shots. Buwarap si kinatang.
Oxygen. Yung, nagsarang tagay mo rin. Apa lagi ay? Kumoy lang taon. Ha? Bugyan jay ka daw. Kaya parang gipos ko ba? Kiro game di gajay ko. Bigyan mo muna tayo. Mapasa ka kami na eh. Linya. Ay. Basan ta short mo. 10,000. Ay, 10,000 mo na rin daw. Kung pautang damit. Ay, okay na. Lapay may chat din eh. Dala ako. Abangaran. Sakto ti Gismil daw to. Na? Kalalayan na Gismil lagi daw. Dal tama tayo. Dal ka sa gisa niya. Di ko ata hanggang nakahabulti ko oxygen. Damo ko na da, lasuro na nga 500. Ang suka dakin di matay daw. Mortality. Gilagto da jud. Na. Takal. Na. Kinaya. Ginaya. Hindi na tayo. Ngayon, nagdiran mo. Sayang nih, kapat patay na. Kapan? Pangtapa. Na. Ito po naglalagay po tayo ng ano, fingerlings ng ano ng bangos galing Bulacan. Nilagay muna natin diyan para maka-adapt po sila sa ano, tubig, yung climatization na tinatawag. Yan. Maglalagay po tayo ngayon ng mga bangos dito sa ating munting pagkalibangan. Ayan. Okay naman po yun ano nila. Yung anong tawag dito, kondisyon nila. Oh. Hindi na natin nakikita yun ano. Yung grupo-grupo. Yan. Kalanji ko kan, hindi kayo plastic na.